So whatever is the circumstance that you're experiencing, it's not a justification to commit an offense. Opo, opo. Attorney, bago ko lang po ipasa kay partner Admar, sa tingin ho ninyo, yung ating mga drivers, mga taxi drivers, mga transport network vehicle service o TNVS drivers, hindi sapat naman yung sahod nila, kinikita nila sa kanilang pamamasada kaya nagagawa nilang ganitong mga pang-aabuso? Normal naman siguro may mga ganong concerns nga na nare-raise ang ating mga taxi drivers at ang mga TNVS drivers na hindi nga sapat ang kanilang kinikita lalo na ngayon sa latest na mga nangyayari na tumaas ang presyo ng ating krudo o gasolina, so naging mas mababa yung kita nila sa araw-araw. But nevertheless, it is never an excuse kasi or justification para gumawa ka ng mga litong violations gaya ng overcharging at contracting. So whatever is the circumstance that you're experiencing, it's not a justification to commit an offense. So naintindihan nga natin na ganon, maliit ang kanilang kita, pero wag naman sana silang gawing itong mga ganitong unlawful practices kasi ito ay pasakit sa ating mga commuter at ito ay may karampatang parusa sa lalim ng ating batas. Opo, opo. Attorney, magandang umaga po. Si Admar po ito. Nakikita nyo ba ang pattern na parang nagiging sindikato? Kasi nabanggit nyo po, matagal na itong problema na ito. And hindi naman siguro yan sila maglalakas ng loob na maningil ng mataas kung wala talagang backup. At sabi mga sa kanina na sinasabi ng mga driver na merong mga airport police na kanilang kasabot. Pero nakikita nyo ba yung pattern na parang sindikato na po ito, Attorney? Apo, may mga ganong adjective nga po na nagagamit ng ating mga kababayan na mukhang merong sindikato nga na nasa likod ng ganitong practices, particularly sa NAIA. Kaya nga po maganda ngayon at nitutukan ito talaga ng ating DOTR, ng ating LTO. Through our DOTR Secretary Vince Dizon, sabi nga niya, mas malalimang investigasyon ang gagawin at poproteksyonan niya, especially yung taxi driver na nag-viral na siyang unang nagbunyag na meron nga daw pong mga personnel from the airport police na siyang nagdidikta sa kanila para magpataw ng ganitong mataas na rates. Nabanggit nga niya doon sa kanyang report, sa kanyang complaint na naghihingi daw ng 40% share itong mga airport police personnel sa kanilang i-charge sa kanilang mga pasahero. At hindi lang daw ito mga airport police, pati daw ibang mga personnel doon sa NAIA. So ito po yun nga, nabanggit natin ay ang matagal na ganitong concerns ng ating mga commuters na ganito ang ganitong practice sa NAIA na sobrang pag-overcharge ang kanilang experience sa mga taxi na nakapila doon. So bakit nga ba humaba ng ganoon katagal at nagtuloy-tuloy? Sino ay pakana? So yun, with this investigations na masusing ginagawa ng ating DOTR ay sana mapinpoint talaga at lahat ng mga involved, kung sino man, ay ma-determine at mapanagot sa ilalim ng batas. Of course, due process should be followed. They should be given opportunity to explain themselves bago ipataw ang karampatang parusa po. Opo, and nakikita nyo rin po ba na patuloy pa rin silang tinatangkilik ng ating mga kababayan o kung sino man sumasakay sa kanila, kaya may lakas loob din sila na maningil ng mataas? Well, ganito kasi, ang ating mga kababayan kasi, they find it convenient naman na gumamit ng mga taxis. Kasi it is part of our public utility vehicles. So, siguro nakikita din naman ng ating mga kabayan na to, ng ating mga commuter na ganito ang nagiging pag-address ng ating pamahalaan sa mga concerns nila. So I think with this, na lumalabas yung mga pagbubunyag ng ating mga taxi driver or ng mga, kapag nagre-reklamo ang ating mga commuters ay agad-agad ay na-actionan ng ating ahensya ng gobyerno. I think with this, ibabalik na sana ang confidence ng ating commuting public sa ating mga taxi drivers or sa ating mga POVs na tangkilikin pa rin sila sa kanilang tangkilikin pa rin, gumamit pa rin ng mga taxis or mga POVs
At kapag yun nga, ang ipaalala din naman namin sa ating mga commuters, let us all be very vigilant. Kapag may makita kayo na meron pa rin matitigas ang ulo or mga busadong PUV drivers na nag-overcharge or nangangontrata, agad-agad nyo pong iparating sa ating mga otoridad at nakikita nyo naman ay binibigyan agad ng aksyon. So this is a good development po on this field. Opo, and dito po sa pagpapahinto nito, sir, nasa ang kamay po ba ang dapat na maging stricto? Kasi sabi nyo nga po, paulit-ulit, hanggang saang level ba na pwedeng na merong kasabwat itong mga TNVS or itong mga taxi drivers na ito, hanggang sa airport lang ba ito or kahit na mismo doon sa opisina ng LTFRB meron silang koneksyon? That we cannot say po, that we cannot determine. So meron naman tayong ongoing investigation. So we defer to the investigations being conducted by authorities natin. So tiwala naman tayo na may commitment nga sila sa Secretary Vince Dizon na committed siya na titignan, tututukan talaga ang itong issue na ito at mas agagawa ng malalim na investigation. So abangan po natin kung ano magiging result ng investigation. Nakatutok naman po ang public diyan. So we will see kung ano maging result ng investigation, kung makikita kung sino ba talaga mga involved. So kung ma-pinpoint na ang mga may pakana nito, dapat silang managot talaga sa ating batas. So we will see po kung ano maging result ng investigation. Tignan po natin. We defer to them. Gaano naman po ito kadelikado dahil meron niyang ulat na bumababa yung bilang ng mga turista. Tapos ganito pa, yung bungad pa sa airport pa. No? Actually, hindi lang ito yung, hindi lang sa airport merong problema. Kahit nga mula hotel, sa mga kilalang hotel dito, kahit nga itong halimbawa na lang, dyan sa Okada, papunta lang ng MOA, libo-libo po yung siningil doon sa mga foreigner, no? So, kumbaga, gaano ito kadelikado kung hindi maagapan, lalo na sa digital age, kahit na hindi influencer yung mag-vlog, no, kahit na isang ordinaryong tao at maipost ito online, kaya niyang kaya niyang mapa-viral at hindi lang Pilipinas, hindi lang Luzon, kundi buong Pilipinas, buong mundo ay makakakita nito. Ay, ganito pala diyan sa Pilipinas na grabe maningil. So, makaka-discourage ng mga turista po yan, attorney. Opo, totoo. Tama po yun. This kind of situations will paint a bad image sa ating bansa on the eyes of our tourists nga. Kasi in the point of view sa mga turista, hindi lang, isa ka na sa mga titignan ng mga turista kapag nagbibiyahe, hindi lang naman yung mga destinations na pupuntahan, titingnan nila yung comfort at convenience sa lugar na kanilang pupuntahan. So isa sa mga considerations nga niya, titignan nga nila is yung mode of transportation. So kapag nakikita nga ang mga ganitong review na pagdating pa lang nila sa airport, ganitong kakaroon ng overcharging, kung nandun na sila sa kanilang mga hotels, yung mga taxi pala sa Pilipinas ay nag-overcharge. So it will paint a bad image sa ating bansa. So nakakalungkot. Mabawasan nga ang ating mga turista. At this is not also the first time na may ganitong pangyayari na may biktima din ng mga tourist. Kasi noong December 2023, nagkaroon din tayo ng kaso na mga Taiwanese nationals naman po iyon na siningil ng 10,000 pesos bawat isa mula from one terminal sa NAIA din to another. So yun, naimbestigahan naman po iyon. At mga ganitong situations nga, mga ganitong instances ay nakakaiya on the eyes of our mga tourists. But again, ngayon, nakikita naman natin na inaaksyonan na ito agad ng ating DOTR at LTO. So hopefully, matigil na ang ganitong practices para naman ay hindi tayo mapahiya sa international community.